Ano po ang ibig sabihin ng relentless love of God? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Gina Lynn Malinaw ng Pangasinan. Hello po sa inyo. And happy birthday rin kay Harold Barbigal ng Batangas. So ngayon po itutuloy po natin yung devotion natin, and this time po ang propeta po na pag-aaralan natin ay si Prophet Hosea. So ito po yung Old Testament, New Testament, at nandito na po tayo sa mga prophets. So si Prophet Hosea po ay isa sa mga propeta na mahirap kalimutan. Tanong, bakit? So tingnan po natin yan sa devotion natin na ito. So sino ba si Prophet Hosea? Hosea was a prophet of the northern kingdom of Israel and the son of Beeri. What is the meaning of his name? Pag sinabing Hosea, ano ba ibig sabihin? Ang ibig sabihin po niyan ay salvation or he saves. Yahweh saves. Saan po siya nag-prophesy? Siya po ay nag-prophesy sa Northern Kingdom. Kailan po? Sa panahon ni Jeroboam II. So, bakit po ito importante? Kasi ito po yung maganda sa Hosea, binabanggit kung sino yung mga hari. So, mas malalaman natin yung background. So, what is the main message of the book? God faithfully loves His unfaithful covenant people and calls them to repentance. So, yan po yung main message ng the book of Hosea. So, pumunta po muna tayo sa background ng Hosea. So, ito po yung ating timeline. Familiar na po tayo sa timeline natin. Ito po yung si Saul, si David, and si Solomon. After po ni Solomon, nahati po yung kingdom, Northern Kingdom and Southern Kingdom. Now, ang pag-aaralan po natin ay si Prophet Hosea po, nabuhay po siya sa panahon ni Jeroboam II. So mamaya titingnan natin din sa dive deeper natin ano yung kahalagahan nito. Pero for now, gusto ko lang malaman muna nating lahat na dito sa Northern Kingdom walang mabuting hari. Ganun pa man, yung pagmamahal ng Diyos talagang relentless. Alam mo yung relentless? Walang humpay. Talagang isipin nyo, napakahabang panahon yan. Patuloy yung panawagan ng Diyos, bumalik na kayo sa akin. Kasi po yung mga Israelita talaga rito, lalo na dito sa Northern Kingdom, ang hilig nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yes, kilala nila si Yahweh. Pero most of the time, sumasamba rin sila sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. At yung mga blessings na tinatanggap nila, akala nila, galing sa mga Diyos-Diyosan, galing kay Baal. Pero sabi ng Diyos, lahat ng blessings na meron kayo, lahat ng katagumpayan ninyo, galing yan sa akin. Pero yung mga Israelita, pilit tumatakbo sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya po, pagdating ni Prophet Hosea, inutusan ng Diyos si Hosea ng kakaibang utos para ipakita sa bayan ng Israel na mahal sila ng Diyos. Tingnan po natin sa Hosea chapter 1, verse 1 to 3. The word of the Lord that came to Hosea son of Beeri during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, kings of Judah, and during the reign of Jeroboam son of Jehoash, king of Israel. So ito yung mga hari. Now, sabi dito, when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, okay, Hosea, meron akong mission para sa iyo. Gusto kong, tell the message to the people of Israel kung gaano ko sila kamahal. Pero ito yung gagawin mo. Sabi niya, go marry a promiscuous woman and have children with her. Pakasalan mo yung isang taong, siguro sa lingwahe natin ngayon, malandi. No? Isang babaeng malandi. Or pwedeng prostitute or eventually naging prostitute. So, basta unfaithful woman, pakasalan mo yan. Mahalin mo yan. Ibigin mo yan. Ibigay mo yung buhay mo dyan sa tao na yan. Basically, yun yung gagawin ni Hosea eh. Pakasalan mo yung isang taong hindi karapat-dapat, yung unfaithful. Tignan niyo po yung utos na yun ng Panginoon. Now, sa Bible po, maraming mga prophets na inuutusan ng Diyos na mga kakaiba. Ito, nagbigay po ako dito ng listahan ng mga utos ng Diyos na kakaiba. Isa po yun yung pakasalan yung isang babaeng unfaithful. Pero dito, ang dami niyong makikita, no?
Some other time tatalakayin ko po ito. So, sabi ng Diyos kay Hosea, "Hosea, pakasalan mo yung isang taong unfaithful, babaeng unfaithful." So, bakit po ang tawag po rito ay symbolic actions of prophets. Yung action nila na pinapagawa ng Diyos sa kanila, simbolo yun. May sinisimbolize yun. And pagdating ko po kay Hosea, ang sinisimbolize po nun ay God's faithful covenant love toward an unfaithful Israel. Ibig sabihin, yung Diyos natin, mahal na mahal yung Israel, pinupurso yung Israel kahit na unfaithful yung Israel. So si Hosea po naging living message. Siya yung message mismo dun sa mga tao. Siya yung sign, siya yung message na ganito kayo kamahal ng Panginoon. You are unfaithful, pero pinupurso pa rin kayo ng Diyos. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, God's love pursues sinners without approving their sin. Ang pagmamahal po ng Diyos, pinupursu kahit unfaithful, kahit makasalanan, without approving their sin. Yung Diyos po natin, mahal yung tao na makasalanan, pero hindi kinukonsente yung taong makasalanan. Kaya hindi kailanman natin pwedeng sabihin na mahal ako ng Diyos just as I am. Mahal ako ng Diyos kahit anong lifestyle na gusto kong gawin. Totoo na mahal ka ng Diyos, pero hindi kahayaan ng Diyos manatili sa iyong kasalanan. Ganun ka kamahal ng Diyos, ayaw ng Diyos manatili ka sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan. Kaya po sabi rito sa isang quotation, God's love embraces sinners as they come. Yung pagmimahal ng Diyos, niyayakap niya yung isang taong makasalanan. Kung paano ang isang, the prodigal son, di ba? Yung tatay, pagbalik ng kanyang anak, niyayakap niya, ini-embrace niya. But never leaves them as they are. Pero hindi hayaan ng Diyos na manatili tayo sa ating mga kasalanan. God's love pursues sinners without approving their sin. Pangalawa po, God's discipline is evidence of His love. Ang disiplina po ng Diyos, ito po ay ebidensya ng kanyang pag-ibig. Makikita po natin ito sa Book of Hosea. Pag pinag-aralan niyo pong mabuti ito, tingnan po natin yung background, no? So ito yung background. Si Hosea, sabi ng Diyos kay Hosea, didisiplinahin niya yung Israel. Kaya po yung dulo po niyan, destruction pagkawasak ng Israel sa ilalim ng Assyria. Pero later on, makikita nyo rin sa Book of Hosea, merong restoration. Yung after the discipline of God, there's a call to, come back, return. At yun po ay isang talaga masasabi natin na, God's love is relentless. Tuloy-tuloy, walang humpay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At pag dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi po yan ibig sabihin hindi na tayo mahal ng Diyos. Ibig sabihin lang po nito, pag may disiplina, merong pag-ibig. Parang mga magulang lang yan na dumidisiplina ng mga anak, pag hindi ka dinidisiplina ng tatay at nanay mo, hindi ka nila mahal. Kaya ka dinidisiplina ng tatay at nanay mo because they love you. So wag nating tingnan yung disiplina na ang harsh nyo naman, di ba? Hindi ganun. Mahal ka nila. Kaya ka dinidisiplina. Ganun din sa Panginoon, God's discipline is evidence of His love. So pangatlo po, God's redeeming love. Yung redeeming love, yung pagtutubos ng Diyos. Yung pagnanais ng Diyos na manumbalik tayo sa Kanya. God's redeeming love relentlessly pursues sinners. Kaya nga po, alam niyo po yung role ng banal na spirito sa atin. Yung role ng una, mahal tayo ng Diyos. Sinugo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo para mamatay, para doon sa krus ng Kalbaryo sa kaliligtas natin. And after that, sinugo ng Diyos ang banal na spirito. Para sa inyong banal na spirito, yung banal na spirito ay mananahan sa atin. Bakit? Para hindi tayo tantanan ng pag-ibig ng Diyos. Para kahit anong mangyari, yung banal na spirito, ibabalik tayo sa Diyos. Kahit maglayas ka pa, kahit mag-backslide ka pa, kahit saan ka pa magpunta, yung banal na spirito na nananahan sa atin, lagi tayong ibabalik sa Diyos. Ganong katindi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Relentless. Tinatakang ka ng Espiritu Santo para sabihin ng Diyos na akin ka. Yun po ay biyaya ng Diyos. Tayo ay pagmamayari ng Diyos. May selyo ng banal na Espiritu. Bilang application po sa topic natin ngayon, number 1, stop measuring God's love by your circumstances.
Huwag nating sukatin ang pag-ibig ng Diyos dahil lang sa mga circumstances, sa mga nangyayari sa buhay natin. That's unfair. Unfair yun sa Diyos na sinukat natin yung pag-ibig niya dahil sa pamamagitan lang ng mga bagay na meron tayo. Sa pagpapala na meron tayo. Mga kapatid, that's unfair. Dahil ang Panginoon Jesucristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos susukatin lang natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga bagay na meron tayo, sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin dahil nagkaroon ng trahedya, sasabihin natin hindi na tayo mahal ng Diyos. Stop measuring God's love by your circumstances. Measure it by the cross. Ang Diyos nagkatawang tao na matay doon sa krus. How can you explain that? Kung hindi wagas na pag-ibig yon. Number 2, be faithful to Jesus as the only proper response to His love displayed on the cross. Ang Panginoon Jesucristo namatay doon sa krus. What's your only proper response? Isa lang yan mga kapatid. To be faithful. Si Hosea po pinadala ng Diyos sa isang unfaithful nation. Yung Northern Kingdom. Yung Israel. Para sabihin sa bayan ng Israel, ganito kayo kamahal ng Diyos. Pinakasalan niya si Gomer na isang eventually, pumupunta sa iba't ibang mga lalaki. Tapos etong si Hosea, sinusundan yung asawa niya, sinusundo. Mga kapatid, that's God's love. Buti nga, pasensyoso yung Diyos sa atin. Hindi yung nagkasala tayo, okay, rejected ka na forever, for eternity. Hindi nga eh. Salamat sa Panginoon. He's pursuing us with His love. Kahit nagkakasala tayo, kahit paulit-ulit tayong bumabalik sa sinuka na nating kasalanan, binabalik-balikan pa natin. Pero yung Diyos natin, tapat, nagmamahal sa atin. God's love is relentless, always pursuing sinners like us. So be faithful to Jesus as the only proper response to His love displayed on the cross. Pangatlo po, extend the same forgiving, sacrificial love to others, even to your enemies. Ito yung kaparaanan para mapakita natin sa Diyos na, Lord, thank you. Minahal mo ang isang makasalanan katulad ko, hindi ka mahal-mahal, nakakainis. Para tayong mga ipis na sarap durugin. Para tayong mga lamok na kinakagat ang Diyos sa balat at gaganunin na lang ng Diyos, pero pinakitaan pa ng pag-ibig ng Diyos. Tayong mga nakakainis sa lahat ng mga creatures ng Diyos. Pero pinakitaan niya ng pag-ibig. How can we show appreciation to that kind of love? Extend to others, even to those people who are unlovable or hard to love. Extend the same forgiving, sacrificial love to others, even to your enemies. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, love your enemies. Pray for them. Bless them. Bakit? Yun yung ganti sa atin ng Panginoon, no? Parang ginantihan tayo ng Panginoon. O yan, ganyan ko kayo kamahal. Minahal ko kayo na hindi ka mahal-mahal. Ngayon, subukan nyo magmahal na mga hindi ka mahal-mahal. Baka mabad trip kayo. Para maiparamdam din sa atin, no? Parang yung mga anak na salbahe, no? Makulit. Minamahal pa rin ng magulang. Tapos ang pinakaganti ng magulang, sana magkaanak kayo para maramdaman nyo kung ano yung nararamdaman namin. Parang ganun yung sa Diyos no? Minahal ko kayo kahit di kayo kamahal-mahal. Ngayon, kayo magmahal ng iba para maramdaman nyo yung pakaramdam ng Diyos. Extend the same forgiving, sacrificial love to others, even to your enemies. Para po sa ating discussion, how can we do that? How can we extend God's love and grace to people who are hard to love? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, how does Hosea point to Jesus? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for loving us even when we have wandered far away from you. Forgive us for we continually fail you. Yet thank you for your relentless love that never gives up on us. Thank you for sending Jesus, our faithful bridegroom, who redeemed us at the cost of His own blood and brought us into an everlasting covenant of grace.
Teach us to love you with all our heart, soul, mind, and strength. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Maria Cecilia na partner po natin sa devotion natin ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.